Hello po sa inyong lahat! Ako po pala si Jeannie at ang aking asawa ay si Buddy at kayo po ay nanonood sa Team Taylor Channel. And for today's video po ay i-share ko po sa inyo ang aking US citizenship interview experience sa downtown Cincinnati, Ohio po noong January 4. Pasensya na guys. Yung January 4, 2024. Ayan. But before anything else po pala, sa mga manonood po na hindi pa po subscribers ng aming channel, sana po ay mag-subscribe na po kayo at para po maging parte po kayo ng aming YouTube family. Ayan. So, mag-start na po tayo. So, una, nung pagdating namin ng USC, ng Federal Building, kasi 1:05 PM yung interview ko. Tapos, sabi sa notice, wag daw darating earlier ng 30 minutes. So, yun. So, kumbaga, tambay-tambay muna kami sa downtown, ganun. Tapos, pagdating ng 12:35, saka kami pumasok ng building. So, meron dun, guys, para siyang airport, yung may scanner. So, huhubarin mo yung jacket mo, tapos yung mga belongings mo, ilalagay mo sa tray, tapos papasok yun sa scanner. Tapos, meron din silang human scanner. Ikaw, daraan ka sa human scanner. Ayan. So, after mo mas-scan and after mas-scan yung mga gamit mo, so, pupunta ka na dun sa room, kung saan ka i-interviewin. So, nakalagay yun sa notice nyo, guys. Kasi yung iba, may USCIS field offices na buildings. So, yung iba naman, nasa federal building. So, gaya sa case ko, kung saan ako na-interview, nasa federal building siya. Yan. So, sa 4th floor yun. So, like, elevator kami pa 4th floor. Tapos, pagpasok namin dun sa room, siya, para siyang US Embassy, guys, na may mga upuan, pero dalawa lang yung windows para mag-check-in ka. So, pagdating mo dun, ipakita mo lang yung interview notice mo, tapos sabihin mo na nandun ka para sa naturalization interview. So, yung iba, guys, yung ibang experience, hiningian pa sila ng state ID or ng driver's license, pero sa case ko, yung interview notice lang yung tiningnan, tapos may dinesignate na number. So, yung designated number sa akin was P41 na sinulat dun sa interview notice ko. Tapos, sabi nung receptionist, ayun, antayin ko lang daw, tapos may tatawag na officer mamaya pag tinawag yung number ko, ibig sabihin, yun na yung mag-i-interview sa akin, yung officer na yun. So, yun. So, nag-check-in ako siguro mga 12:45 and after mga less than 10 minutes, so may lumabas dun sa kabilang pinto, tapos sabi P41. So, ako na yun, guys. So, ang nararamdaman ko sa araw na to, 80%, excited ako. Pero may nervousness ako na 20% kasi feeling ko naman, guys, nag-aral naman ako ng bongga. Pero syempre, nakakaba pa rin. So, nung nag-file ako ng application ko nung October, nag-aaral na agad ako. So, everyday ako nag-aaral, guys, nung 100 civics questions. Yun. So, everyday from 8 AM to 12 PM or from 8 AM to 2:30 PM. So, paano ako nag-aaral, guys? Meron akong earbuds. So, habang nag-work, allowed naman kaming makinig ng music. So, imbes na music yung pinapakinggan ko, yung mga test question sa Spotify. So, yun yung pinapakinggan ko for 4 to 6 hours para ma-retain talaga sa utak ko. Kasi, syempre, guys, yung US history, wala naman tayong idea doon. Yung US government, kahit papano, same lang sa Philippine government. Pero, iba yung number of years. Ganun kung ilang years yung term ng president dito sa US versus sa Philippines. May pagkakaiba din, pero may similarities. So, mas madali yung US government. Yung US history, as in, wala talaga akong alam. So, talagang kailangan aralin ng bongga. So, yun nga, diba, nag-check-in ako for my interview, tapos tinawag na ako ng officer, and then, pumunta kami dun sa room kung saan ako i-interviewin. Pero, guys, nabasa ko sa YouTube, huwag ka munang uupo. Kasi, yung officer is-swear in ka. So, kumbaga, manunumpa ka muna sa harap ng officer. So, dapat nakatayo ka muna. So, yun. Tapos, sabi niya, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Tapos, taas mo lang yung kamay mo, sabihin mo, yes, I do. Tapos, sabi niya, okay, have a seat. So, ibig sabihin, upo ka na. So, guys, from the start, na makipag-usap kayo ng English sa officer, ay
ina-assess na niya yung iyong English speaking skills. Tests na parte ng interview ay syempre yung ability mo to speak in English, your ability to read and write in English, and yung ability mo na makasagot sa civics test. So may 10 questions na itatanong sa'yo sa civics test, pero once maka 6 correct answers ka, isa-stop na yung civics test kasi pasado ka na. So for reading test, merong 3 sentences na itatanong sa'yo, pero pag nabasa mo yung isang sentence na nasa tablet, okay na yun, pasado ka na. Sa writing test, merong 3 dapat na sentences na ipapasulat sa'yo, pero once masulat mo ng tama yung first sentence, pasado ka na. So yun. So, after ko mag-swear in, so, ang una muna is tinanong ako ng aking mga personal information. What is my name? When is my birthday? What is my phone number? Are my parents US citizens? What is the name of my spouse? Is my spouse a US citizen? And where do I work now? So, yun yung mga tanong sa akin sa personal information. Ayan. And then next, punta na tayo sa civics test. So, kailangan, maka 6 straight correct answers ka kung ayaw mong matanong hanggang makarating kayo ng question number 10. Ayan. Kasi ang kailangan lang naman is 6 correct answers. So, yung first question sa akin is, what did the Emancipation Proclamation do? Ayan. So, ang sagot ay freed the slaves. So, habang ini-interview ko guys, yung kamay ko nasa ilalim ng table. Tapos, tinatali ko kung ilan na yung tama ko, gano'n. So, sa isip-isip ko, may isa na akong tama, ganyan. So, nasa ilalim ng mesa, okay, may isa na. Tapos, sabi ng officer, that's a great start, gano'n. Tapos, sabi ko, thank you, sir. Tapos, sabi, let's proceed to the next question. So, ito yung next question. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? So, itong question na to, sabi sa YouTube na, dun sa comments na napanood kong ibang videos, ito yung madalas na tinatanong recently kasi nagbago ito recently. So, kailangan guys, maging aware din kayo sa mga updates kung ang congressman nyo, yun pa rin ba? Kung ang Chief Justice ng Supreme Court, same pa rin ba? Yung mga ganun guys. Yan. Kasi ang USCIS hindi nag-accept ng incorrect answers. So, yun, back to question number 2. What is the name of the Speaker of the House of Representatives right now? So, ang sagot ko ay Mike Johnson. Ayan, sabi ng officer, wait, I don't know the answer. So, let me Google it first. So, natawa ako kasi hindi niya pala alam kung ano yung sagot. Ayun, to sabi niya, tama ako. Sabi niya, you are correct. Sabi niya, awesome. Sabi niya, let's proceed to the next question. So, sa ilalim ng mesa, guys, nagtatali ako sa kamay ko. Sabi ko, yes, tama na akong dalawa. Sabi ko, 4 na lang. At papasa na ako dun sa civics test kasi kailangan mo 6 correct answers. So, question number 3. Ayan. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Sabi ko, terrorists attacked the United States. Tapos sabi niya, ng officer, fantastic. You are doing a very good job. You need 3 more correct answers and you will pass the civics test. Ayun. So sa isip-isip ko, wow, 3 out of 6, 3 na lang. Alam niyo guys, yung feeling na parang nasa game show. Ayun, parang nasa Who Wants to be a Millionaire. Tapos parang nananalo ka ng pera. Parang ganun yung feeling. Tapos question number 4. Name one of the 2 longest rivers in the United States. Tapos yung sagot ko ay Mississippi River. Tapos sabi ng immigration officer, fantastic. Sabi, now you have 2, you need to answer 2 more correct answers in order for you to pass the civics test. Ayun. So, yun na 4 na yun, diba? So, yung pang 5th question, where is the Statue of Liberty? So, sa isip-isip ko, yes, napakadali nito. Sabi ko, New York Harbor. So, sabi niya, you got it right. So, sabi niya, one last question and we will stop this because if you answer the last question, it means that you have passed the civics test. Yun. Number 6, last question. Kung sa isip-isip ko, sana madali. Yun, diba? Kasi syempre, pag kinakabahan ka, kahit naman nakapag-aral ka, pero kung na-mental block ka, tipong baka makalimutan mo yung sagot sa tanong. So, yung last question ko na tinanong sa akin ay, when do we celebrate Independence Day? Kung sa isip-isip ko, guys, napakadali nito. Sabi ko, July 4th. So, para akong nanalo sa bingo. Tapos, ayun, nasabi
Awesome! You answered 6 correct answers straight. So we're gonna stop the civics test because it means that you already passed the test. Yun. So, yung next naman na test ay yung reading test. So, gaya nga nang nasabi ko kanina, sa reading test, kailangan makaisang basa ka ng sentence na tama. Kasi kung hindi, meron ka pang second sentence sa babasahin hanggang sa third sentence. Pero kung once na makuha mo na yung first sentence na tama, magi-stop na yung reading test. So, yung first sentence sa akin, may tablet guys sa harap nyo, tapos dun nyo babasahin yung sentence. So, yung first sentence na lumitaw sa tablet ay, who was Abraham Lincoln? Ayan. So, nabasa ko siya, kaya ibig sabihin nun, hindi na ako kailangan pang tanungin, hindi na ako kailangan magbasa ng 2 pang sentences kasi nabasa ko ng tama itong isa. Kaya, ibig sabihin, pasado na ako sa reading test. So, move on na tayo sa writing test. So, sa writing test, sasabihin ng officer yung sentence, tapos isusulat mo doon sa tablet. Ayan. So, yung writing test ko na sinabi ng officer ay, Lincoln was the president during the Civil War. Ayan. So, yun yung aking writing test. So, nakuha ko naman siya, kaya nakapasa na rin ako doon sa writing test. So, after nyan guys, yung next is yung yes or no questions doon sa N400 form. So, kailangan nyo ring aralin ng bonggang-bongga yung application form nyo guys. Especially yung personal information nyo and yung dates kung kailan kayo nag-travel outside of the United States, kung ilang days yon. Tapos, kailan ka naging permanent resident. Tapos, yung yes or no questions, kailangan mo ding aralin and kailangan mong i-familiarize yung sarili mo sa mga vocabulary words na makikita dun sa yes or no questions. Like, for example, meron dun na, did you commit genocide? Ganon. So, what is genocide? Kasi, yung ibang officers daw ay nag-a-ask ng definition ng ibang mga words na nasa N400 form. Tapos, yung ibang officers ay hindi naman nag-a-ask. So, sa yes or no questions sa N400 form, halos 50 questions yun lahat-lahat. Pero, ang tinanong lang sa akin ay 9 questions. So, yung una, do you owe taxes? So, no. So, pangalawa, are you a member of any organization in or out of the US? So, no. Have you been arrested? No. Have you served in the military in or out of the United States? No. And have you encountered problems with the US immigration? No. And then, kailangan guys, alam nyo rin, kasi dun sa yes or no questions, meron dun, di ba, na halos no yung sagot, yung did you commit torture, did you commit murder, mga ganun-ganun, na mahabang puro no yung sagot. Kailangan alam mo din kung kailan mag-switch pa yes yung sagot. So, pag pa yes na yung sagot, it's about na yung mga tanong dun sa, about sa pag-support sa Constitution ng United States, yes na yon, right to bear arms, yes, ganun. So, 5 questions, first 5 questions, puro no yung answers. And then ito na yung switch na sinasabi ko. So, sabi niya, do you support the Constitution of the US? So, sabi ko, yes. Are you willing to bear arms on behalf of the US government? Yes. So, sa mga hindi nakakaalam ano ba yung bear arms, ito yung right na pwede tayong mag-possess ng guns or firearms dito sa US. Ayan. And, minsan, tinatanong yan ng mga officers kung ano yung definition yan, pero ibang officers hindi. Ayan. Next question, are you willing to perform non-combatant services on behalf of the U.S. government? And yung 4th question, are you willing to perform national work under civilian direction on behalf of the U.S.? So, yes, lahat yung sagot doon. Kasi syempre, kung gusto mo maging U.S. citizen, kailangan willing kang i-support yung Constitution ng U.S., willing kang mag-perform ng non-combatant services, and yung other important work like yung national work under civilian direction, yun. So, kailangan mong suportahan kung anong gusto ng government na ipagawa sa'yo just in case may emergency. Ganon-ganon. So, kailangan puro yes yung answer mo doon. So, bali 9 questions yung sa yes, under ng yes or no sa form N400 yung tinanong sa akin, and walang tinanong ni isa na definition of terms. Ayan.
So, after nyan, sabi sa akin ng officer, i-check ko dun sa tablet kung tama yung personal information na ilalagay sa aking naturalization certificate. Tapos, ayun. So, sabi niya, congratulations. Ayun, i-recommend niya yung approval ng aking application and mag-antay na lang ako ng mail, sa mail about ng aking oath-taking ceremony kung kailan siya. And mag-antay na lang daw ako ng update online regarding sa status ng case ko. So, yun. So, yung timeline ko, guys, magkakaroon tayo ng separate video for that one. So, bali, ito po yung aking interview experience. Ano lang siya, guys? 20 minutes. Yun. And, naswertehan ko lang din kasi medyo mabait yung immigration officer na nag-interview sa akin at saka naiintindihan ko siya. Actually, guys, may ibang tao dito. Ngayon sa iba kong ka-office mates, meron akong isang ka-office mate na hirap akong intindihin kasi super bilis niya magsalita ng English. Tapos, as in, parang tongue twister. So, sa isip-isip ko, kung yun yung klase ng immigration officer na mag-i-interview sa akin, baka maligwak ako, baka bumagsak ako sa aking English language. Ayun, pero buti na lang din at naintindihan ko magsalita yung immigration officer na na-assign na interviewin ako. So, yun guys, ang hindi mo kontrolado doon is yung immigration officer na mag-interview sa'yo kasi what if di mo maintindihan tapos paulit-ulitin mo. So, pwede kang ibagsak dahil sa yung ability sa English na baka sa nila, ang presumption nila is hindi mo sila naiintindihan na hindi ka marunong mag-English. Yan. Pero ang kontrolado mo sa sitwasyon na to is nag-aral ka ng bongga sa civics test, sa reading, sa writing test, and sa vocabulary words. So yun guys, bali yung isa sa upcoming vlogs ko siguro is yung mga possible na sentences sa reading test, sa writing test, and yung mga definition sa na pwedeng itanong sa inyo sa Form N400. So, kung meron po kayong mga questions, comment below na lang po. Ayun, at itatry kong sagutin to the best of my ability. So, yung case ko, hindi siya same day oath taking. Mag-aantay pa ako ng schedule kung kailan yung aking oath taking ceremony. Ayan, so good luck po sa lahat ng mga mag-a-apply ng application for naturalization. Magbibigay din pala ako sa isa sa mga upcoming videos ng tips kung paano mag-prepare para sa inyong upcoming N400 application for naturalization interview. So that's all for now po muna. Thank you very much for watching. Have a great day and see you again on our next vlog. Bye for now!